at siya'y nakikinig sa bawat hinaing. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Andito na naman po kami, ang inyong barkada. Ito po, ang barkada ninyo. Wow, At nakikinig po tayo ngayon sa programang Manalig Ka, ang isang oras na pagninilay at talakayan tungkol sa Ebanghelyo ngayong araw na ito. At pumasok na po tayo sa unang linggo ng Kwaresma. Ngayon po ay ika-22 ng Pebrero. Tayo po ay napakikinggan sa radyo natin Gimba 105.3 FM at radyo natin San Jose 103.3 FM. Tayo rin po ay live na napapanood via live streaming sa www.dioceseofsanjose.org at www.rngonline.org at sa Facebook account ng ating programa www.facebook.com/manaligka2006. Ito pa rin po ang inyong host, hindi nagbabago na Ilocano kahit Kwaresma na, ang inyong kapsat, si Father Bong Romano po. Nandito na naman po si Maris po, isang simpleng kabataan. Sister Weng po, Madre Dominicana. Si Sister Blessed po. So ngayon, sa pasimula po ng ating pagninilay, magkakaroon muna po tayo ng opening prayer. Ang mangunguna po ay si Sister Weng. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Inaalay namin ang simula ng araw na ito, lalo na sa unang linggo ng Kwaresma, sa karangalan ng iyong pagkabuhay. Maging kalugod-lugod nawa sa iyo ang maghapong ito sa mamagitan ng aming gawang kabanalan at sa pagpapahaginan ng iyong mabuting balita. Bilang tanda ng iyong pag-ibig, pinagbabago mo ang bawat araw para sa aming kapakanan at kasiyahan. Tulungan mo kaming makilala ka sa katauhan ng aming kapwa. Ito hinihiling namin to sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon naman po ay pakinggan natin ang Ebanghelyo ngayong linggo na ito. Babasahin po ni Maris. Ang pagbasa ng mabuting balita ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay agad pinapunta ng Espiritu sa ilang. Nanatili siya roon ng 40 araw, na tinutokso ni Satanas. Maiilap na hayop ang naroon, ngunit si Jesus ay pinaglingkuran ng mga anghel. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balitang mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. So maraming salamat, Sister Weng, sa pagbasa ng ating Ebanghelyo. Yung opening prayer pala, no? At si Maris, yung pagbasa sa Ebanghelyo. At ito nga po, pumasok na po tayo sa tinatawag nga na Kwaresma. Nasa unang linggo po tayo ng Kwaresma ngayon. At yung Gospel, ang kwento po ay tungkol sa tinatawag na temptation of Jesus, yung 40 araw na tinutokso siya ni Satanas. At nandun nga po siya sa isang ilang na lugar, may ilap na hayop ang naroon. At makikita natin na yung bandang huli, after yung mga temptation na ginawa po ni Satanas sa kanya, na sinasabi nga po, ay pinaglingkuran po siya ng anghel. At yung binasa nga po natin ito ay yung maikling ebanghelyo tungkol nga sa temptation, pero mamaya po ay ikukwento po namin kung ano yung mga form of temptation na
naranasan po ng ating Panginoon. At bakit po ito yung gospel ngayon? Dahil nasa Kwaresma na po tayo. Dahil napakahalaga rin po ngayong Kwaresma na tignan nga po natin ang ating kalooban, yung mga kasalanan natin na dapat alisin. At ito nga napakahalaga, napakabanal po na panahon na tanggapin natin si Jesus sa ating puso. Dahil panahon din po ngayon ng pagsisisi, panahon din ng tinatawag na pagkukumbisal. And of course, may disiplina po tayo na hinahangad na maisabuhay natin ngayong panahon po ng Kwaresma. At ito nga po yung marubdob, maigtig na pagdarasal, tapos yung pagsasakripisyo na tinatawag, yung pag-aayuno, and of course yung bunga nga nito, yung may konkreto na gagawin, yung tinatawag na paglilimos sa pagkakawang gawa. Kaya ito po ang mga pagninilayan po natin mamaya sa pagbabalik ng programang Manalig ka. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon, tayo'y magsaya at magalak.
Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magsaya at magalak. Mga kapatid, nagbabalik po ang programang Manalig Ka. Ito pa rin po ang inyong kabsat, si Father Bong Romano po. Sister Weng po, Mother Dominicana. Si Maris po. Si Sister Bless. Okay, so ngayon, bago po natin pagnilayan ng Ebanghelyo, kwentuhan muna po kami kasi may mga naganap na mga napakamahalagang bagay nitong mga nakaraang araw sa ating diocese. Una, hindi pa natin naikwento yung nangyari nung World Day of the Sick. Yeah, ginaganap po kasi yung World Day of the Sick sa kapistahan po ng Our Lady of Lourdes. February 11, pero dito po sa ating diocese ay yung araw ng Sabado after that At nandito ba kayo noon, sister? Nandito Medyo po, Father. magkwento nga kayong konti. Ano yung nakatouch? Na-touch ba kayo sa pagdiriwang na yon? Actually, maraming yung mga iba't ibang may kapansanan galing sa ibang lugar, no? Dahil nga diocesan activity to, no? So, nandyan sila. Tapos nagkaroon ng anointing of the sick. Oo, no? tama. Oo. So, yung mga ibang pari din nagkipag-concelebrate. Tapos, ang very significant dito yung mga nag-volunteer, no? Ng mga doctors, mga dentists, no? Optometrists. Actually, Mga nurse. nagpa-check up nga ako, Father. Isa ako sa mga Pasyente. ng mga sa mata. Sa mata, Oo. Parang dalawa na kasing nakikita ko eh. Ngayon. Patulad mo, yung ikaw nakikita, iba na yung nakikita ko sa iyo, no? Ngayon, hindi ko alam na libre pala yung salamin. Wow. Oo, so thank you kay Doktora Ngayon, isot mo nga, Maribel. tapos Tignan tignan mo kung ako. bagay ko. Ngayon. Kamukha ko si Vilma Santos. Nung kampanerang Cuba siya. Hindi po. Yung bang generosity nila, no, to share their resources, yung ganun iba-iba. Yung service nila, no, mga doktor, mga nurse, yan, no. So, yung mga siguro yung mga may sakit kahit na pag ano pa lang nila, palagi ko gumagaling na sila. No? Yun. Yung bang ganon. Yun, yung nakita namin. So, within the vicinity of yung cathedral, tapos nag-offer din ng service ang St. Joseph, di ba? School, no? Nag-extend this sila doon. Tapos may mga yung mga benefactors, no? Na tumulong. Andun din sila, no? Oo. Yun yung ganda, yung nagsama yung mga mahirap, mga mayaman, malalakas at may sakit. Pare, sundalo, andun na, no? Oo, nandun ang gugupit. Oo, nang gugupit. Mga sundalo. Galing, Sana pala nagpagupit ka, sister. Oh. Ang ganda palang mga tignan, yung mga sundalo, hindi humawak ng baril, mga gugupit na libre gupit. So, sana po ay magawa pa natin na mas makahulugan susunod. Andun ka ba nun, Maris? Opo. Ano yung karanasan mo doon? Yun din po, same din po yung kay sister. Na-touch ako dun sa mga Oy, tao. na-touch din. Na-touch Wow. din po ako dun sa mga tao na, yun nga po, sama-sama. Actually, hindi lang ba sa mga doktor, mga nurses ang nag-volunteer. Pati yung mga lay team, mga lay people na nandyan na To assist, nagpagod. no? Opo, maghapon na Yun lang, nagpagod. Hindi nagbigay ng mga pagkain, nakipag-date. Opo, kinalimutan yung mga date nila, tas andun nag-sacrifice for the Lord. Yun nakaka-touch talaga. Yeah, kasi yung araw na yon ay araw ng Mga puso. puso. Ang Opo. galing. They spent their Valentine's Day Date. kasama yung Lord natin. Oo. Sister, nandun ka rin nun, ano? Actually, Oo. nakikita ko lang yung madaming tao. Pero parang gusto kong i-lead ang sasabihin ko doon sa mission ng simbahan. Ayan, okay na? Okay, sister. Yung nakita ko na ang simbahan, ang mission niya ay ipagpatuloy yung mission ni Kristo in terms of healing.
yung pagbibigay ng pagpapagaling o pag-offer ng mga gawain na magpapagaling sa mga tao. Para sa akin ito, ginagampanan ng simbahan, especially dito sa Diocese ng San Jose. Ang mission na ito ni Cristo na ginawa din niya ito during His life. Nung nabubuhay siya, na ginawa niya. So ito, pagpapatunay na ang simbahan ay isang masugid na tagasunod ni Cristo. Yun ang nakita ko doon. Wow, so napaganda yung mga karanasan natin, yung World Day of the Sick. And then, ilang araw lang, sister, ay pumasok tayo sa tinatawag na Aswan's Day. Yung Aswan's Day. Sige nga, kwento muna tayo. Ano yung naging karanasan nyo nung tinatawag na Aswan's Day? So, nakapagsimba ba kayo, sister? Opo, yung misa sa umaga, no? Mm. Tapos, siyempre, yung pagbabalik tanaw, no? Ano ba ang kahulugan ng Ash Wednesday, no? Yung mga, kailan ba yon yung nagro-rosaryo tayo, no, sister? Tapos may biglang dumating, binibigay nila yung, old, palms, no? Yung Para i-offer sunugin. nila para sunugin, no? Tapos yun ang gagamitin ngayon nung Ash Nung Ash Wednesday. Wednesday, yung paglalagay ng abo. Oo. hirap naman sa Tagalog. Pasensya na. Tapos ano ba yung ano bang implication nung paglalagay ng abo, no, sa ating noo, no? Yun nga, yung tatlo yun, no? Yung fasting, no? Prayer and almsgiving, no? Yun sa Tagalog, mas magandang pinakikinggan, no, Father, yung panalangin, pag-ayuno, paglilimos o kawang gawa. Oo. Pero yung sinasabi sa gospel nga, pag nag-aayuno ka raw, wag mong ipakita, no? Ipakita sa iba na ginagawa mo to, no? Siyempre, Pakitang tao yun. maraming, hindi naman sa ano yun. Siyempre, minsan, gustong parang ma-recognize, no? Yung ganon. Pero, yun nga, parang sinasabi sa Ebanghelyo na wag nagdasal ka naman, o wag pumunta ka sa kwarto mo, no? Tapos dun ka manalangin, no? Tapos yung pag-abstain. Actually, Father, hindi ka pa ba exempted sa ano niyan? Pastor, mga 20 years pa siguro, o 30 years bago ako exempted. Sister Bless, exempted na. Ako naman. Pag-akala nila 16 na ako niya. Ayun yung... Iba po yung diabetic din. Pero si Father Exempted kasi ako. exempted siya Kaya kasi. po, exempted. Ano siya, nag-insulin, no? Because of diabetes. Yun, yung hindi natin, yung pag-abstain from it, hindi lang yung pagkain, hindi lang sa ibang bagay, no? Maraming pwede nating gawin, no? Siguro, pag-uusapan natin ano ba yung mga practices natin. Yeah. So actually, maganda nga mayroong pastoral letter nun si Bishop tungkol dyan. Sabi niya, hindi ba yung una, yung pananalangin, sana, kasi nga yung taon ng mga mahirap, di ba? Sana dumating din talaga na ipinagdarasal natin din yung mga pangailangan ng mga mahirap. Kasi baka nga yung mga special friends lang natin yung pinagdarasal natin. And then sabi pa niya, yung sa pag-ayuno naman, yung matitipid daw natin sa pag-ayuno, pagsakripisyo, yun yung gagamitin natin sa pagkakawang gawa. Kaya ngayon, sister, siguro kung naglo-load ka ng 100, yung 50 doon, ibigay sa pagkakawang gawa. Tapos may mga motivation talaga si Bishop yung pagsakripisyo. Sana yung matipid sa paninigarilyo, pag-inom ng alak, dahil ginagawa mo yon na nag-aayuno ka, yung mga ginagamit mo doon ay itulong talaga sa tinatawag na kawang gawa. At yung motivation pa nga niya, alam mo, yung talagang dalawin ninyo yung mga nasa bilangguan, mga may sakit. Yung nga, yung pumunta sa periferis, yung mga lugar ng mga mahihirap talaga. At alam mo, yung hamong pa nga sa amin yung maglagay daw kami ng desk for the poor
sa parokya para mai-accommodate yung mga mahirap. At ganoon din, yung second collection nga nung Ash Wednesday ay allotted sa tinatawag na pagtulong sa yung feeding program ng diocese sa mga malnourished, sa mga mahirap na tao. So yun, kaya may hamon yung obispo itong kwaresma na ito na konkreto sa kanyang nasasakupan. At sana nga ay magawa po natin ito na makahulugan. So, anong karanasan mo sa meron ka pa yatang yung tatak ng ng abo. Hindi pa naliligo, sister. Ilang araw na. From Wednesday araw to Sunday, nandyan. Hindi, yung buong kulay niya, gano'n. Aray ko naman, Father, ah. Hindi po. Sa akin na, grabe. Experiences po noong Ash Wednesday. Parang remembrance pa rin. Yung parang pinaka-remembrance natin ng salvation kasi yung start siya ng pinaka, tawag dito, yung pinaka, ba po, Kwaresma, ang dulo po niyan yung salvation na yung redemption. Kasi sa muling pagkabuhay niya, is this the start? Yun po yung una ko talagang naisip. Nung papunta po ako nung magsisimba nung araw na yun. Sabi ko, Ash Wednesday, ang dami kasing hindi nakakaintindi ng Ash Wednesday. Sabi nila parang, hindi talaga sila nagsisimba kasi nga naman, parang tradition. So karamihan yung tingin ng mga tao. And then, sabi ko po sa sarili ko, ano nga ba ibig sabihin ng Ash Wednesday? Dahil po literature major ako, sabi ko po, kung pag-uusapan po natin ay symbolism, kasi ang abo, ang lupa, ganun, parang sign of pagiging humble siya. Kasi magiging lupa ka, parang gano'n. So, para sa akin, it's the first step. It's the first step of going back to God. It's yung ash. Babalik ako sa pagiging humble. Babalik ako sa pagiging abo. Yung abo na yun na pinahid sa noo, katumbas niya para sa akin yung I have to go back to what I was before. Parang I have to remind myself again and again and again. Kaya yearly siya kasi syempre patuloy din naman tayong nagkakamali. Then patuloy pa rin naman siya nagbibigay ng chance para sa atin na ipaalala sa atin na ayun, you can always go back. Ayun yung message nga po, 'di ba? You have to, yung gospel din po natin, sabi niya magsisi kayo. Diba? You have to go back, acknowledge God again. Parang yun po. Hindi ba yung sinasabi kapag pinapahiran ng abo ay sa alabok ka nang galing, sa alabok ka rin, babalik. At di ba yung mayroong ibig sabihin nun, di ba? Pag yung mga madre daw pang nilalagyan ay mamamatay ka rin. Ganon? Pag yung madre, mamamatay ka rin. Alam mo, nung tinatanong ng mga tao, kasi nga, di ba, naglagay kami ng abo ng Ash Wednesday, tinitignan nila, bakit daw yung pare, wala. Yung mga ordained, ang paglalagay ay dito sa ulo. Kami naglalagay kami na ganun. Yan, kaya wala. Kaya sabi, lugi kami, Father, kami ay lugi daw ako. Hindi, meron din ako dito. So, kailangan na i-catechize para malaman nila yung pagkakaiba, yung ganun. Yun ang mga iba, sister, nakakatuwa. Nung lalapit na ganyan na maglalagay ng abo, pero mo yung iba dumidila. Kaya nga kumunyon. Ganun ko sana. yung dila. Akala nila kumunyon. Sabi ko, hindi doon. So yun, yung mga nakakatuwa na mga kone. Pero dapat nga kinakatechize po natin sila para tayo na-appreciate natin yung mga kahulugan ng mga symbol, mga ritual na ito, na merong connection, di lang mga ritual na dapat gawin. Sister. Ako gusto ko lang i-pick up yung sinabi ni Father kanina, the principle behind yung kung naninigarilyo ka ng 2 kaha sa isang araw, make it one, isang pakete ng sigarilyo. Tapos yung kalahati noon, yung amount na pang isang pakete, ibigay mo sa mahirap. Ako nakita kong principle doon, besides sa spiritual meaning noon sa iyo, tapos nakatulong ka pa sa kapwa,
ah, by principle, ikaw mismo na naninigarilyo, nabawasan yung nicotine content ng katawan mo. Oo. Kung titingnan natin, dalawang dalawang biyaya. Nakapagbigay ka na doon sa mahirap, ikaw mismo nabiyayaan din doon dahil sa pagkakawanggawa mo. So, health-wise, nabawasan yung mo doon, yung risk of lung cancer, of kung anong mga cancer sa mga lalaki at mga babae din na naninigarilyo. Yung halimbawa naman, kung mataba ka na kasi you eat plenty of Tinitignan mo food. si Sister. Hindi mataba ba? Hindi ko na sinasabing si Sister Weng. Hindi naman ako mataba, chubby. Oh, chubby. Oh, A1 baby siya eh. Hindi, ang ibig kong sabihin, noong Ash Wednesday, ang doon, the spiritual meaning of it na, kaya one full meal lang, ang iba nun, half na lang, tapos ibibigay mo nga sa mahihirap. Pero ikaw din, nakapag-gain ka doon, both spiritual and physical. Kasi yung risk mo, halimbawa, kumakain ka ng mga taba, ng mga kung ano-anong pagkain na mas nakaka-add sa yung weight, ganon. Tapos nag-increase ang risk mo ng hypertension, heart disease, yung ganon. Ngayon, nababaan yun at least doon sa Ash Wednesday. So, yun ang prinsipyo na both yung binigyan at saka yung nagbigay, nagkaroon ng biyaya doon sa ng Ash Wednesday. Okay, Esther. Naalala ko lang kasi Okay. I'm fan of drinking Coke. So ngayon, sinasabi mo, sister, na isang case, kasi kung isang case ang ininom ko sa isang araw, Diabetic na nga. Kokok pa kasi gagawin ko na lang ng kalahating case. Sister, dapat nga wala na Tapos hindi na ako mag-insulin, no? Kasi nabawasan na yung sugar ng Ay, alam mo, minention yan sa pastoral letter ni Bishop, di Yung ba? Coke? Yung wag nang inom ng soft Soft drinks. drinks, Sa oo. totoo lang, hindi naman nakakatulong sa Oo, totoo kalusugan. yun. Na lang, occasionally na lang yung pag-inom. Kami ganun lang pag may, pero hindi yung Oo. araw-araw na isang case na. Isang case talaga. Alam mo, babasahin mo nga yung spirituality nitong Kwaresma na ito, yung napakahalaga nga na tinuturan tayo ng discipline, di ba? Yung pagdarasal din, discipline yan, ano? Napakadaling manood ng pelikula, ng TV, ng telenovela, ng 3 oras. Pero napakahirap magrosaryo ng 15 minutes. Talagang didisiplinahin mo yung Opo. sarili mo, di ba? Napakadaling mag-mall ng 5 oras. Sabi mo, bitin ka mo. Baka minsan, no? O manood ka ng sine na 2 On time oras. ka. Yung bitin. Baka mahuli tayo. Oo, pero sa misa kalahati. Yung mga ganon. Kaya, Homily na dadating. yung mga discipline na ganon. At ganon din, lalo na nga po yung fasting and abstinence. Kasi kung minsan pumapasok nga yung kasalanan, yung pag-iral kasi ng kasalanan kung minsan, yung wala ka ng disiplina sa sarili mo. Kaya napakaganda nga po, and of course, yung pagkakawang gawa, yung hindi ka kasi magiging self-centered doon mababawasan ka. Opo. Kaya kailangan na maglimos ka. Na minsan, napakahirap yung mabawasan ka. Pero yun naman kasing nawawala sa'yo, yun yung counted sa Panginoon, di ba? Na tinitignan niya, na iniipon mo rin, na parang spiritual investment mo rin yun. At hindi lang yun, nakakatulong ka pa sa iyong kapwa-tao. So, kaya napakahalaga nga po na ito sanang tinatawag na panahon ng Kwaresma ay magawa po natin ng makahulugan. Pero may last point, yung iba po kasi tinatanong kung anong ibig sabihin nga po ng fasting. Yung fasting, hindi ba yung one full meal? Ang ibig sabihin po noon, dapat pag nagpapasting ka, isang busog lang. Opo. Hindi ba yung, alimbawa, mamili ka yung gusto mo lang mabusog yung tanghali. Pero yung umaga at saka hapon ay hindi ka na mabubusog. Kalahating busog lang ba? So yung feel mo. At saka yung abstinence ba? Kasi Yan. mukhang may mga taong hindi rin naintindihan Literal anong kung ibig minsan, sabihin ng abstinence. Sige po. Yung abstinence kasi, yung pag-iwas sa pagkain, for example, ng karne. Pero inaalaw yun ng simbahan for those who are sick.
Pero yung mga taong nasa ano pa naman ng nasa bracket pa ng parang pero sila itong mga taong dapat mag-abstain from eating meat. Yung yun na kasi ang fish naman pwede naman siyang substitute sa meat. Protein din yun. So yung meat na yan talaga we abstain ourselves para kumain ng meat during Ash Wednesday at saka Lenten season talaga every Friday of the Lenten season. At kung gusto nila nalawakan bang kahulugan din nito, yung i-abstain mo talaga sarili mo, yung masarap ba, di ba? Yung iba naman kasi, sister, hindi ako kakain ng karne ngayon. Ako na lang, sugpo. Crab. Mas mahal pa. Oo. So, mas Seafoods, mahal pero pa. mahal. Okay, mayroon ka bang sabihin, Maris, bago tayo? Ano lang po, naalala ko lang po about fasting. Kasi po, Okay. may mga kabataan talaga. Actually, dati naisip ko rin po yun na Yup. during fasting, sabi ko, uy, papayat ako. Nawala na yung ibig sabihin nung mismong, yung oo. sense nung pagfa-fast mo, nawala kasi na-divert siya sa iba na makamundo na naman. Yun po naisip ko dati kasi may mga nakakasabay po, oy, magfa-fasting ako, yes, papayat na naman ako. Yung ganun po, na nawawala yung meaning ng pagfa-fast. Para, you have to stick with a reason bakit natin yun ginagawa. Parang ganun po. So mamaya po, babalikan natin ito rin mamaya. Tatanungin ko itong mga kasama ko kung ano po yung mga commitment nila na gagawin na sakripisyo ngayong Kwaresma. At siguro ganun din po kayo kung ano yung mga gagawin po ninyo na pagdidisiplina, pagpapasting na iaalay nyo ngayong panahon ng Lent, panahon ng Kwaresma. Kaya wag po kayong alis, magbabalik po ang programang Manalig ka. One bread, one body, one Lord of all, one cup of blessing which we bless.
one body, one Lord of all, one cup of blessing which we bless, and we, though many, throughout the earth, we are one body in this one Lord. We are one body in this one Lord. Nagbabalik po ang programang Manalig Ka at ito pa rin po ang inyong kabsat, si Father Bong Romano po. Sister Weng po. Si Maris po. At si Sister Bless. Alam niyo, kanina po ay pinagdinilayan natin yung disiplina nga o gagawing mga commitment ngayong tinatawag na Quaresma, itong 40 days na ito. At napaganda nga po, hindi ba kung minsan pag New Year, meron tayong mga New Year's resolution, di ba? Mga ganun na mga renewal natin na sa ating pananampalataya para tunay nga po sana na yung lumalim yung ating espiritualidad na tinatawag. So, tatanungin ko po yung mga kasama ko ano yung talagang konkreto talaga na pwedeng gawin para makasunod sa panawagan na disiplina o espiritualidad ng Lent. So, sister, mauna ka nga kasi puro pagkain ang naririnig ko sa'yo kanina. Actually, yung hobby is eating, no? O, yun, Talagang yan. nag-enjoy Ang ganda yan. talaga ako. O, yan, Pag nako. kumakain, no? Oh. Kunyari, kumakain pa lang kami ng almusal. Ano yung Nako. pagkain natin mamayang lunch? Naku, patay. Kapkapan mo yung bulsa niya, Maris. May mga bulsa-bulsa yan na pagkain. Lagi may plastic sa bag. Ganun. Tatawa Yun. si Frankie tuloy. Kaya kitang-kita sa aking Coke in can na katawan. No? Yun. Ngayon, nung ba yun? Dati kumakain. Gusto ko kasi full meal ako every meal. No? Kumakain ako ng rice pag umaga. Tapos, pag gabi naman, hindi na kami kumakain ng juice. No? Pero, yun nga ngayon, nag-iba na. Tinapay sa umaga, tapos full meal namin, lunch, and then juice din pag gabi, no? Tapos yun, ano ba yung mga, actually, as a religious life, yung mga ginagawa naming discipline every Friday talaga, hindi na kami kumakain ng meat, no? We abstain from, Every Friday yan, Opo, Yung eating, buong taon, oo. sister. pero pag Easter, yun, ako, personally Easter kasi, Easter Friday. Easter. Easter Sir Sunday. Friday. Tapos, father Tapos yung pagmimerienda, optional din yun. Kasi kaya marami akong kinakain ng umaga para at least kahit hindi na ako mag-snacks. No? Tapos, maganda yon yung kunyari, hindi ka nagmerienda, parang mag-o-offer ka ng prayer. Wow. No? Siyempre personal yon, no? Mag-o-offer, ano ba yung intention mo? I-share ko lang yung prayer nung homily ni Cardinal Tagle kahapon. Okay. Kasi inauguration ng minor basilica ng Our Kailan Lady yun, of sister? Panawag. Nung Feb nakaraang- 17. Ay, oo, Oo. 17. Nung Tuesday, no? Oo. So, ang ganda ng homily niya, yung punto na, yung pagpipray. Kasi madalas, pinagpipray natin yung sarili natin, no? Yung self-interest, gano'n, no? Pero, kumusta yung mga, yung mga ibang tao, no? Lalo na marami nagdadasal sa Manawag. Tapos, parang ganun din, no? Yung alalahanin natin yung mga tao, no? Ibang concern ng mga tao, no? Mga re-request ng mga prayer. Kaya kung minsan,
sa totoo lang, minsan nakakalimutan natin yung personal prayer natin, no? Kasi nga, marami nagpapadasal sa atin, yung, kunyari, sister, pagdasal nyo naman kami, ano, ganon, no? O, sige, pagdadasal namin. So, yung mga hindi natin kinakausap, no? Nakakatawa yung sabi niya, o yung mga nagkakautang sa inyo, no? So, pag nakita niyo yung nagkakautang sa inyo, sabihin niyo, yung mga reaction ng mga tao, wag niyo nang pagbabayad, no? Wag niyo nang babayarin yung mga utang sa inyo, gano'n, no? Siguro itong season of Lent, it's time also for reconciliation, gano'n, no? Yung mga hindi natin, siyempre marami din tayong pinagdadaanan, no? Na ano. So, yun, maraming klaseng discipline. So, it can be personal or communal. Yeah. Isunod natin, Madre muna. Sister. Ano yung commitment mo or nakikita mong mas makahulugan na pwedeng i-contribute na gagawin sa spirituality ng Lent? Ako naman, bali, ang gusto kong i-pick up sa discipline ng Lent, yung pagkakawang gawa. Ang totoo lang, kung minsan, conditional din yung pagkakawang gawa ko eh. Yung bang, meron akong mga kondisyon na gagawin ko ito, pero, gayon. So, may dahilan palagi yun, may mga kondisyon. Ako, medyo malayo pa talaga ako sa mga taong katulad ni Pope Francis na talagang makikita mo yung kawang gawa sa kanyang buhay na talagang buong buo. Pero ako, alam ko para sa akin, malayo pa ako dun. Yun ang gusto kong i-work out ngayong Lent na ito na sana biyayaan ako ng Diyos ng puso na talagang bubuksan ang aking puso sa pagkakawang gawa at tumulong sa mga taong nangangailangan. Kasi, gaya ng sinabi ko kanina, medyo kulang pa ako dun. Yan ang gusto kong i-work out ngayon na buksan talaga ng Panginoon ang aking puso sa pagkakawang gawa. At kung halimbawa gumawa ako ng mga bagay para sa iba, yung wala akong ibibigay na kondisyon. Pero siyempre, wala akong maibibigay pera. Wala ako noon kasi wala naman talaga kaming pera. Ang ibig ko lang sabihin, kawang gawa, gumawa ako para sa mga taong nangangailangan at sa kapwa ko. Okay. Maurice? Ayun. Ako po, very relate po talaga ako kay Sister Weng. Kasi, very fond of eating din po ako. Buong pamilya ko po actually. Malaking challenge po sa amin ng Kwaresma kasi fasting and abstinence yun. Bale, fast eating nangyayari po talaga. Baka sakaling mabawasan, bibilisan na lang. Pero, ang pinaplano ko po talagang i-give up ngayong Lent, yung food pa rin po. Kasi mahilig po ako sa fast food. Fast food, yan. Mahilig ako dyan. Kahit pa 50-50 lang, ganun. Weekly, umaabot pa rin ako ng magkano. Parang ganun po. Kahit sabihin nating libre yun ng kaibigan ko, basta po yung nahilig ako sa food, kasi po I eat when I'm stressed. Pag masaya ako, kumakain din ako. Kapag wala akong ginagawa, kakain na lang ako. Yung ganun po, nasabi ko, ginawa ko po yun dati, last Lent po. Yun, nagawa ko naman po siya. Hopefully, magawa ko ulit ngayon. Kasi ang ginawa ko po last Lent, I will give up, merienda. Give up ko po ang merienda ko at saka isang meal. Sa CLSU po kasi, magkano ang meal? 30 pesos. Give up po yung isang meal. Yung morning and the evening lang po ako kumakain talaga. Wala ring merienda in between. Tapos po, yung naipon ko na yun, sabi ko, ibibigay ko po sa TDK. Umabot din po ng magkano yun naipon ko. Halos 1K din po yung naipon ko. Kaya lang po, noong oras na gusto ko nang ibigay, ramdam ko na may need sa loob ng bahay. Sabi ko, hala si Lord, gumawa ng paraan para makasurvive kami sa mga susunod na araw. Parang ganun po naisip ko na hindi ko man naibigay sa iba, naibigay ko siya dun sa pamilya ko. And ngayon po yung goal ko talaga is the same. I will give up yon yung mga pagkain pa rin na hindi naman, yung overeating ko, I will give up. Tapos,
Ko nga po, di ba, may call. Yung overeating ko, i-give up ko na yon, tapos yung maiipon ko, ibibigay ko o ilalagak ko dun sa dapat niyang puntahan. Ayun. And one thing po kasi nahirap pa rin ako is my prayer life. Walang certain time. Tapos hindi rin siya yung kumbaga minsan kapag pagod na kasi po bilang estudyante, ang dami-daming cramming na papers. Ang nangyayari po doon, nakakatulugan ko na yung paper na ginagawa ko, nakakalimutan ko na rin magdasal. Yung ganun po na mga bagay na may mga mornings na often na gigising ako ng umaga, diretso na ako ligo, kakalimutan ko na yung mga dati kong ginagawa, yung prayers, yung Bible reading ko everyday dati, nabawasan siya. Kumbaga parang ang dami kong na-give up pagdating sa pananampalataya ko na kahit na may gawa, kahit na yun nga po volunteer, may kulang kasi personal relationship yun with God eh. So yun yung gusto kong ibalik this Lent na hopefully magtuloy-tuloy ulit. Kasi po nag-start lang din yun ng Lent eh. So hopefully. Yun. Ako naman, aside from yung gagawin na fasting and abstinence, yung fasting nga ko kalahating tasang kanin. Kaya sabi na ni Monsignor Rale, bakit kalahati pa? Ba't kakain ka pa na? Tapos yung summit, so yung 40 days, at alam ko, I need the grace ng Panginoon para makayanan kasi minsan talagang hirap yan. No? So, yun po. And then, pangalawa po ay makikiisa ako sa programa ng parokya namin kasi commitment namin ngayon, especially during this time na we celebrate the Year of the Poor, na sana makapagdala kami po ng aampunin doon na 6 hanggang 10 na maghanap kami talaga kung ma-qualify yung 10 ay yung tulong talaga namin na napakalaki sa kanila. So actually, nagdala kami this week, 2, yung isa ay qualified, yung isa ay hindi. Kaya itong isa naman na ito, medyo magpapaalam pa daw doon sa kanila sa barangay bago pupunta. So magkakaroon na kami ng 2 na gano'n. And of course, hindi lang yon, itutuloy namin yung feeding program para sa mga bata na marami doon ay na mahirap talaga yung gano'n. So yun yung gagawin namin. So sana po yung hamon din po sa ating lahat ay magkaroon din ng konkreto na gagawin ngayong tinatawag na panahon po ng Kwaresma. And of course, yung siguro yung mabilisan lang, yung pagninilay din po natin ngayong ebanghelyo na ito, ipinapakita nga po na sa pagpasok natin ng Lent, yung hamon din sa atin, yung pinapaalalahanan din tayo na napakahalaga rin na habang ginagawa natin itong mga discipline na ito, nandyan pa rin yung mga temptation na pumapasok yung mga kasalanan. At kanina, Sister, may binabanggit ka na sana makita natin yung societal sin, yung parang gano'n, na malaki na mga kasalanan na kung minsan ay tanggap na. At ano pa rin yung pwede nating gawin sa mga ito na sana nga tignan pa rin natin kasi nga kasabihan na kaya umiiral kuminsan yung napakalawak na kasalanan dahil yung mga mabubuting tao ay walang ginagawa para pigilan ito. Kaya nga tayo ay pwedeng maging instrumento ng Diyos at pwede ring maging instrumento talaga ng kasalanan, di ba? Sabi nga ng isang professor namin noon, si Father Willie Pabros, kung gusto niyo daw makakita ng devil na nag-iimpluwensya, sabi niya, pagbalik niyo sa kwarto niyo mamaya, humarap kayo sa salamin. So, humarap po tayo lahat sa salamin para makita natin na pwede pala tayo na maging instrument din ng masama. Pero sabi rin niya, pag gusto niyong makakita rin ng angel, ayan, wow. Pagbalik niyo dun sa kwarto niyo mamaya, tumingin din kayo sa salamin. Dahil pwede rin pala tayo na maging instrument ng kabutihan, yung angel ng ating Panginoon. Kaya ito po, napakaganda nga, no? Exciting yung buhay natin. Huwag lang po natin kalimutan
na huwag po sana tayong humiwalay kay Jesus. Ito lang yung way talaga to avoid yung mga kasalanan, yung mga temptation na yan. Siya po yung lakas natin, siya yung gabay natin, siya yung tagapag-utanggulan, siya yung power natin sa paglalakbay natin, yung spiritual journey natin ito, hanggang makapiling natin siya doon sa buhay na walang hanggan sa kabila. Amen. Parang nag-recollection Amen, tayo. oo. Ano? Hindi ba? Uso naman yung recollection kapag Lent. So, okay po. Huwag muna po kayong alis. And of course, babalik pa po para sa mga pagbati namin at last na mga mensahe po namin sa inyo. Magbabalik po ang programang Manalig ka. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinatid, inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Basbasan ang buhay naming handog, naway matulad sa pag-aalay mo. Buhay na laan ang lubos, sa mundong sa pag-ibig ay kapos. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinatid, inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Marapatin sa kapwa maging tinapay, kagalakan sa nalulumbay, katarungan sa naaapi, at kanlungan ng bayan mong sawi. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinatid, inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. At pagsasalong walang mga kapatid, nagbabalik po ang programang Manalig Ka, ang inyo pong kabsat na nanatiling Ilocano, apo ni Father Bong Romano. Sister Weng. Si Maris po. Si Sister Bless. Kung alam nyo lang po, kahit break namin, ang daldal po ni Sister Weng. Dapat pala bawasan no, ngayon. Ay, alam mo, dapat sister, yun ang kwan mo ngayon, Oo. fasting mo. Huwag mo. Sign language na lang. Oh, sign language. Kaya ni Sister yan. Sister Best, maintindihan. so maraming salamat po at ito nakapagnilay po tayo sa panahon ng unang linggo nga po ng Kwaresma na ito. And of course, darako po kami ngayon sa mga mensahe, pati mensahe na sister at pagbati. Ikaw mauna, sister. Opo. So, pareho din, no, yung mga nakikinig sa atin ngayon sa radyo Manalig Ka. No, sana po maging makabuluhan yung ating pag-o-observe ng Kwaresma. No? 4 na linggo po yan eh. Wow. So,
Yun, so persevere po tayo, no? Para sa discipline po ng pag-observe ng season of Lent. Maris? Ayun, sa akin naman po, magkaroon tayo ng dahilan na sa pagsasacrifice ngayong Lent. At sana yung dahilan na yun ay dahil kay Lord. Ayun, at binabati ko rin po. Ay, binabati ko. Ang mga kabataan ng Nueva Ecija, ang kabataan ng Diocese of San Jose, mga taga-Cathedral, Muñoz, MHC, at si LSU. Ayun, hello. Ako naman, ang lahat ng mga mananampalataya dito sa Diocese ng San Jose na naway maging malakas tayo sa ating mga hangarin na magbago lalong-lalo na ngayong Kwaresma. At ialay natin ang ating mga sakripisyo para sa mga taong nangangailangan ng biyaya ng ating mga sakripisyo. Ako muli yung mga kabataan dahil naalala ko yung pastoral letter ni Bishop. Sabi niya, yung mga kabataan, huwag nilang tignan ang Lent o yung Holy Week na darating na bakasyon at outing. Ay, opo, outing. So yun po, totoo na maging makabuluhan itong tinatawag na panahon ng Kwaresma po sa atin. So binabati ko po kayo at sana maging makatotohanan ng disiplina ng pagpapanalangin, pag-ayuno at pagkakawang gawa. So thank you po at tatapusin natin ang programa na ito. Pangungunahan po tayo ng isang panalangin ni Sister Bless. Jesus na aming manunubos, buksan mo ang aming mga puso sa pagharap namin sa mga hamon sa buhay, lalo na ngayong Kwaresma. Bigyan mo kami ng lakas ng loob na magawa namin ang aming mga hangarin sa mahalagang panahong ito. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo Pagpalain po kayo ng mapagmahal na Diyos sampu ng inyong buong pamilya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Paalam, Sister. Maraming salamat po. Papaalam ka mo naman. Madre Dominicana. Ito po muli si Maris, isang simpleng kabataan. At ito naman po ang kasama ni Sister Weng na isang mother din, si Sister Bless. Ang inyong kabsat, si Father Bong Romano, Baring Ilocano, Diyos ti Agnina, kada kayo ang amin apo. Magmasid at mamulat sa kanyang kapangyarihan. Nabatid mo ba na siya'y naglalaan, patuloy na naghahatid ng tunay na kalayaan? Sa mga mata, hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap.